Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Tayo po ay nasa series entitled The Growing Church Series Part 8. We have already discussed the following topics: the growing church, growing stronger through worship, growing deeper through discipleship Part 1, growing deeper through discipleship Part 2, growing warmer through fellowship, growing broader through ministry, growing larger through evangelism Part 1. And today, we will be studying Growing Larger Through Evangelism Part 2. You can actually watch and listen to the topics by visiting the Jesus is Alive Kalamba Church YouTube channel. And please subscribe, like, and share that others may be blessed as well. So today our topic is entitled Growing Larger Through Evangelism Part 2. In Tagalog, higit ang lago sa pamamagitan ng paghayo. Let me start our lesson through a story. One day, a 5-year-old boy ran to answer the telephone and answering it said, "Hello?" A woman asked him, "Is your mother home?" "Yes," the boy replied, "but she is changing the baby's diaper and cannot come to the phone right now. May I take your message?" "Oh, yes." The lady was impressed. "Tell her Mrs. Maria Santos called." "How do you spell Maria?" the boy asked. "M-A-R-I-A," came the reply. A long pause followed, and the little boy asked, "How do you make an M?" Katawa, no? So you see, this little boy was very willing to share the message, but he simply didn't know how to. And that's how many people feel about evangelism. Alam mo, ang batang lalaking ito ay handang ibahagi ang mensahe, ngunit hindi lang niya alam kung paano. At yan ang nadarama ng maraming tao tungkol sa paghayo. Last Sunday, we focused on our great calling to share the good news with others, and the fact that so many need to hear the good news. Why? Because they are lost. I ended our lesson with the E1R1 challenge that each one reach one this year. How exciting to think that our church could double in size in 2021 if each one reach one. But just like the little boy in our opening story, those of us who wish to reach unbelievers for Christ need to be both willing and able. To be one without the other is not helpful. Ngunit tulad ng batang lalaki sa ating pambungad na kwento, tayong mga nagnanais na tumulong sa mga hindi sumasampalataya para kay Kristo ay kailangang maging handa at may kakayahan. Ang maging isa kung wala ang isa ay hindi nakakatulong. So we can be able to share our faith but not willing to do so. And maybe that's where some of us have been. Maibabahagi natin ang ating pananampalataya, ngunit hindi handang gawin ito. At siguro, doon naroon ang ilan sa atin. Or, we can be willing to share our faith but are not able to do so. Ang huling bagay na nais ko para sa bawat isa sa ay magkaroon ng conviction sa utos ng ating Panginoong Yesus na magkaroon tayo ng mga disipulo. Ngunit hindi alam kung paano magsimula. So, in this week's sermon and next week's sermon, I want to help us to be more prepared to share our faith. So for every task that we face, there are many approaches or methods that we might use. Para sa bawat gawain na ating kinakaharap, maraming pamamaraan o methods na maaari nating gamitin.
What is true with most things is also true with evangelism. Ang totoo, sa karamihan ng mga bagay-bagay ay totoo rin sa paghayo. Some methods are certainly better than others, and some approaches are better suited to each of us than other approaches. At ang ilang pamamaraan ay mas akma sa bawat isa sa atin kaysa sa iba pang mga paraan. The key for success is not only using the most effective approaches, but using the ones that best match our own individual personalities and gifts. Ang susi para sa tagumpay sa paghayo ay hindi lamang gumagamit ng pinaka-epektibong paraan, kung hindi hanapin ang pinakamainam at tugma sa ating mga personalidad at kaloob. Today, I want us to get very practical in the how-to of outreach or evangelism. Let's spend some time talking about different approaches to outreach and see which approaches are the best fits for you and for me. Mag-uukol tayo ng panahon tungkol sa iba't ibang pamamaraan ng paghayo at tignan natin kung anong mga pamamaraan ang pinakamainam at akma sa inyo at sa akin. Tayo sumandaling pumikit at manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong mabuting plano para sa amin, bawat isa, bilang iyong mga anak. Dalangin namin, Panginoon, na masunod namin ang iyong kalooban. Panginoon, sa araw na ito, aming pag-aaralan kung paano kami hahayo. Dalangin namin, Lord, na mangusap kayo sa amin, sapagkat ang iyong salita ay makapangyarihan at ang iyong salita ay nagpapalaya sa amin. Pagpalain niyo nga kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Ito pong aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. The how-to of evangelism or the different approaches to evangelism. The first one is the proclamation approach. Say, proclamation approach. The proclamation approach involves proclaiming the good news about Jesus, simply and clearly. Ang pamamaraan sa pagpapahayag ay kinapapalooban ng pagpapahayag ng mabuting balita tungkol kay Jesus. Ito'y dapat na simple lamang at malinaw. God gave Peter and Paul many opportunities to proclaim Jesus to groups, both small and large. Binigyan ng Panginoon sina Pedro at Pablo ng maraming pagkakataon na ipahayag si Jesus sa mga tao, ito man ay maliit o malaking grupo. Can you think of a better person than Peter to stand before the Jews on the day of Pentecost and proclaim that Jesus is the Messiah? May naiisip ba kayo na higit kaysa kay Pedro na tumayo sa harapan ng mga Hudyo sa araw ng Pentekoste at ipinahayag na si Jesus ang tagapagligtas? Babasahin po natin itong Acts chapter 2. Dito sa first portion nitong chapter na ito, mababasa natin na pagkatapos na ang ating Panginoong Yesus ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo at ang mga disipulo po ay nagkaroon sila ng fear o takot. Ayaw nilang lumabas na baka sila ay hulihin. Kaya sila ay nagtago doon sa upper room kung saan naganap po yung huling hapunan kasama nila ang ating Panginoong Yesus. At yung araw na yon, dumating ang araw ng Pentecostes. At sila ay nabautismuhan sa banal na espiritu at pagkatapos para nung lumabas sila para silang mga lasing. Ngayon, ganito po ang makikita natin kung paano si Pedro nung tanggapin niya ang bautismo sa banal na espiritu, dumating ang kapangyarihan sa kanya. At nung nasa kanya na ang kapangyarihan, ginamit niya ito para iproklama ang mabuting balita ng kaligtasan.
Alam niyo, ito ang problema minsan sa atin. Nasa sa atin na ang kapangyarihan pero hindi natin ginagamit. Kaya ano nangyayari? Hindi natin nakikita ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Panginoon. Pero tunghayan natin ang pangyayari sa buhay ni Pedro. Babasahin ko po ito sapagkat ito yung talagang punong-puno ng makikita natin kung paanong ginamit si Pedro na may kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Verse 14. Ngunit si Pedro na nakatayong kasama ng 11 ay nagtaas ng kanyang tinig at nagpahayag sa kanila, "Kayong mga kalalakihan ng Hudiya at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, malaman sana ninyo ito. At makinig kayo sa aking sasabihin." Wow! Very emphatic ang pagkakasabi. Verse 15. Ang mga ito hindi lasing na gaya ng inyong inaakala, sapagkat ngayoy 3 oras pa lamang. Ngunit ito ay yaong ipinahayag sa pamamagitan ni Propeta Joel. Verse 17. At mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya, at ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. Ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. Maging sa aking mga alipin, verse 18, mga aliping lalaki at mga aliping babae, sa mga araw na iyon ay magbubuhos ako mula sa aking espiritu at sila'y magsasalita ng propesiya. Verse 19. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit, sa itaas, at mga tanda sa lupa, sa ibaba, dugo at apoy, at makapal na usok. Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. Verse 21. At mangyayari na ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Verse 22. Kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasiya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Verse 24. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaring siya'y mapigilan nito. Sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na laging kasama ko, sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay upang huwag akong matinag. So, dito sa presentation o proclamation ni Pedro, makikita natin na inilalahad niya na yung kanyang karanasan sa ating Panginoong Yesus. Wow, that is fantastic, no? Okay, verse 26. Kaya't nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila. Gayon din ang aking katawan ay mananatiling may pag-asa, sapagkat hindi mo hahayaan ang kaluluwa ko sa Hades, ni ipahihintulot man na ang iyong banal ay makakakita ng kabulukan. Ipinaalam mo, verse 28, sa akin ang mga daan ng buhay. Pupuspusin mo ako ng kagalakan sa iyong harapan. Mga kapatid, verse 29, may tiwalang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David. Siya rin ay namatay at inilibing, at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Bakit niya sinabi ito? Kasi talagang napakatindi ang kanilang respeto kay David. Kaya meron City of David.
At nung napunta po kami doon sa City of David o doon sa Tomb of David sa Israel, makikita mo kung ganon they revere King David ng itong mga Hudyo. Because David was really used mightily by God. Pero ang sinasabi dito ni Pedro, na si David namatay nga pero inilibing. Hindi katulad ni Jesus na nabuhay na muli nung siya'y mamatay at nilibing. Verse 30. Yamang siya'y isang propeta at nalalaman niyang nangako ang Diyos sa kanya ng isa sa kanyang mga inapo ay iluluklok niya sa kanyang trono, itong Panginoong Yesus. Verse 31. Yamang nakita niya ito bago pa mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang katawan ay nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito'y muling binuhay ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Hallelujah! So sinasabi niya bilang saksi, so pinuproklama niya kung anong karanasan niya kay Jesus. Verse 33. Kaya't yamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos niya ito na pawang nakikita at naririnig ninyo. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga halangit, ngunit siya rin ay nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Verse 35. Hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong mga paa. Kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Wow! That was a very strong statement. Ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. Both Lord and Messiah, tagapagligtas. Panginoon at tagapagligtas. Verse 37. Nang marinig nila ito, nasaktan ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Sapagkat, verse 39, ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag na Panginoon nating Diyos sa Kanya. Verse 40. Sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. And verse 41. Then those who gladly received His word were baptized, and that day, how many? 3,000 souls were added to them. Hallelujah! So in just one proclamation, 3,000 souls were added. Praise the Lord! Verse 42. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama at pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Ito yung 4 functions of the church, no? Verse 43. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Verse 46. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay
at nagsasalo-salo sa may galak at tapat na puso. Verse 47, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Hallelujah! With just one proclamation of Peter, 3,000 people were added into the kingdom of God. And after that, araw-araw na nagkakaroon ng kaligtasan at maraming tao ang nadadala sa kaharian ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen! Now, can you think of a better person than Paul to stand before the Greek philosophers in Athens and argue that there is only one true God? Nasa Acts. Naisip ba ninyong higit kaysa kay Pablo na tumayo sa harapan ng mga pilosopong Griego sa Athens at nakipagtalo na iisa lang ang Diyos? Ito naman ay talagang iba yung pagkaka-proclaim ni Pablo naman dito, ni Paul. Okay. Basahin natin ang Acts chapter 17. At dito makikita natin na maraming lugar na pinuntahan si Pablo na nagproklama siya. Kaya dito nag-umpisa ang simbahan sa mga Hentil. Ang unang pinuntahan niya ay ang Thessalonica. Verse 1. Nang makaraan na sina Pablo at Silas sa Antipolis at sa Apollonia ay nakarating sila sa Thessalonica, kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian. At sa loob ng 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. Hallelujah! Na ipinapaliwanag at pinapatunayan na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay at sinasabi, itong Jesus na aking ipinapangaral sa inyo ay siyang Kristo. Nahikayat ang ilan sa kanila at sumama kina Pablo at kay Silas. Gayon din ang napakaraming mga Griegong masisipag sa kabanalan at hindi kakaunting mga pangunahing babae. Okay. Nagpunta naman siya sa Berea, tatanong tayo sa verse 10. Kasi ang nangyari doon na talagang maraming nainggit kila Pablo, at Silas. Pero dito sa Berea, tumalon sila sa Berea, at ang sabi doon, ng gabing iyon, verse 10, ay agad na pinaalis ng mga kapatid sina Pablo at Silas patungo sa Berea. Nang dumating sila roon, pumasok sila sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa sa mga taga-Thessalonica. Sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Okay itong mga taga-Berea, no? So nakikinig sila, pero sinisiyasat nila na may pananabik. Okay ba itong sinasabi ni Pablo? So, okay, talagang maganda yung pagkakasiyasat nila. Kaya marami sa kanila ang nanampalataya kasama ang maraming babaeng Griego at mga pangunahing lalaki. Praise the Lord. Now, tumalon tayo sa verse 16, no? Nasa Atenas na si Pablo sa Athens. Verse 16. Samantalang sila hinihintay ni Pablo sa Atenas, siya ay labis na nanlumo nang makita niya ang lungsod ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kaya't sa sinagoga ay nakipagtalo siya sa mga Hudyo at mga taong masisipag sa kabanalan at sa pamilihan sa araw-araw sa mga nakataong naroroon. Ilan sa mga pilosopong Epicureo at, verse 18, Epicureo at Estoico ay nakipagtalo rin sa kanya at sinabi ng ilan, anong nais sabihin ng madaldal na ito? Sinabi ng iba,
Parang siya isang tagapagbalita ng mga ibang Diyos sapagkat ipinapangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay. Verse 19. Siya'y kinuha nila at dinala sa Areopago at tinanong, Maaari ba naming malaman kung ano itong bagong aral na sinasabi mo? Sapagkat naghahatid ka ng kakaibang bagay sa aming mga tainga. Kaya't ibig naming malaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Lahat ng mga taga-Atenas at ang mga dayuhang naniniraan doon ay walang pinaggugulan ng panahon kundi ang mag-usap o makinig ng mga bagong bagay. Kaya tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, mga taga-Atenas, napapansin ko na lahat ng bagay kayo'y lubhang relihiyoso. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakatagpo din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang di kilalang Diyos, to the unknown God. Kahit ang sinasamba ninyo na hindi kilala, ay siyang ipapahayag ko sa inyo. Ba, matalino si Pablo. So nakita niya na merong isang dambana na sinasamba to the unknown God. Ibig sabihin, sinasamba nila pero hindi nila kilala. Ngayon, ang sinasabi ni Apostol Pablo, therefore, the one whom you worship without knowing, him I proclaim to you. Hallelujah! Praise the Lord. So dito makikita natin na si Pablo ay ginamit at maraming nakakilala sa Panginoon. Kaya nga doon sa verse 34, kung babasahin natin ang verse 34, ang sabi doon, however, some men join him and believe, among them Dionysius and Areopagite, a woman named Damaris, and others with them. Subalit sumama sa kanya ang ilang mga tao at nanampalataya. Isa sa kanila si Dionisio na taga Areopago at ang isang babae ang pangalan ay Damaris at iba pang mga kasama nila. Hallelujah! So everywhere Paul goes, kung saan siya pumunta, maraming nakakakilala sa Panginoon dahil pinuproklama niya ang mabuting balita ng kaligtasan. Alam niyo kapatid, yan ang isang bagay na nakita natin nung dumating ang kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng bautismo sa Banal na Espiritu, dumating ang kapangyarihan sa mga apostol at sila ay ginamit ng lubos. Hallelujah. Perhaps God has given you gifts of communication. You may have a gift for teaching and reasoning, and perhaps God will open doors for you to speak to groups in a public forum, like a high school or a college dorm or a living room. For example, I was invited sa Perpetual Help Binyan to speak for the Student Symposium. Ang nag-invite sa akin dito si Winnie May. Nag-aaral pa siya ng education that time sa University of Perpetual Help. At ngayon, meron silang activity at meron silang symposium and they invited me. You know, I spoke there and I presented the gospel. You know, the students accepted the Lord. I was invited twice there. Ang isang produkto niyan si Roman Sarmiento, no? So, also, I was invited at Calamba National High School ni Ate Meni Corpus to discuss basics of marriage. Aba, ang dami nating naging produce dyan, ano? Sila Danica, so and so forth and so on. So, ibig sabihin, kapag tayo ay nabigyan ng pagkakataon, ipahayag natin ang mabuting balita ng kaligtasan. I was invited also by Ate Wilma Loria in Baclaran, nung siya'y principal doon, National High School, at saka sa Parañaque National High School, Don Galo. And I presented the gospel to them. And they accepted Jesus. I was invited by Coach Oti at the University of Perpetual Help Binyan to give a seminar to all the coaches. Kasi siyang head ng sports department ng university. So if this is the case, then you need to use your gifts with faith and love.
You need to speak for Christ in those places and at those times. Advances in technology has brought new avenues for proclamation has come through the use of the internet. Ang mga pag-unlad sa teknolohiya ay nagdala ng mga bagong avenue para sa pagpapahayag sa pamamagitan ng paggamit ng internet. Many Christians are effectively sharing their faith in chat rooms, on blogs, and websites designed to teach the gospel. So, the internet may be a place where you can effectively share your faith. Kaya nga makapakatid habang tayo ay nasa pandemya at tayo ay naka-lockdown, hindi tayo makalabas, hindi tayo magkaroon ng face-to-face. Pero kapag tayo ay nasa internet, ang kausap natin ay buong mundo. Kaya't kung gagamitin natin ito para sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, hallelujah! Imbis na nagtitiktok ka dyan, ano ba yung pinapakita mo? Sabi nga ng isang nabasa ko, sabi niya, sumayaw siya, tapos nag-TikTok, tapos isa naman sabi niya nag-TikTok siya, at ang kwento niya naman, ito na yung panahon ng mga nawawala ng bait. Para ang sinasabi niya, yung mga nagti-TikTok nawawala ng mga bait, kasi kung ano-ano na lang yung pinapagawa ano-ano na lang ang ginagawa, at kung ano-anong challenge ang pinapasok, hindi ba sila nahihiya niyan? So, iba-ibang challenges ang ginagawa. Pwede naman natin gamitin ito in sharing the gospel. In reality, however, many of us are not given these gifts nor these platforms or opportunities. Most of us will be called upon to use a different approach other than the proclamation approach. So we go now to the second, which is the testimonial approach. Say, testimonial approach. Okay. So the blind man here from John chapter 9 is a good example of someone who effectively used this approach. So basahin po natin ang kung paano pinagaling ni Jesus itong blind man. Sabi doon, sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagkapanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang? Kaya siya ipanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi. Dahil sa ang taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. So, ibig sabihin, no one is to be blamed. Pero nangyari yon, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, so that, sabi dyan sa verse 3, so that the works of God should be revealed in Him. Verse 4, kailangan nating gawin ang mga gawa ninyong nagsugo sa akin. Samantalang araw pa, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. I must work the works of Him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work, mga kapatid, habang mayroon pang panahon sa pagbabahagi ng mabuting balita, gawin na natin. Ito ibig sabihin niya, sapagkat kung wala ng pagkakataon, paano pa natin magagawa? While it is still day, work. For when the night cometh, you could no longer work. Verse 5, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Nang masabi niya ang mga bagay na ito, siya'y dumura sa lupa at gumawa ng putik mula sa dura at pinahiran ng putik ang mga mata ng lalaki. At sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka at sa imbakan ng tubig ng Siloam, na ang kahulugan ay sinugo. Humayo nga siya at naghugas at bumalik na nakakakita. Kaya't ang mga kapitbahay at ang mga nakakita sa kanya ng una na siya'y pulubi ay nagsabi, hindi ba ito ang nakaupo noon na nagpapalimos? Verse 9, sinabi ng iba, siya nga. Ang sabi ng iba, hindi, subalit kamukha siya. Sinabi niya, ako nga yon.
Kaya't sinabi nila sa kanya, paanong nabuksan ang iyong mga mata? Verse 11. Sumagot siya, ang taong tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahiran ang aking mga mata at sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloam na maghugas ka, kaya't ako'y umalis at naghugas at nagkaroon ako ng paningin. Sinabi nila sa kanya, saan siya naroon? Sinabi niya, hindi ko alam. So this man didn't know very much about Jesus nor about religion. But he knew what Jesus had done for him. He knew the difference that Jesus had made in his life. Alam niyo, sabi niya sa verse 25, he answered and said, whether he is a sinner or not, I do not know. One thing I know, that though I was blind, now I see. Sumagot siya, kung siya'y makasalanan ay hindi ko alam. Isang bagay ang nalalaman ko, bagaman ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako. Hallelujah! That was a wonderful testimony. So, ibig sabihin mga kapatid, yung mga ginawang bagay na ng ating Panginoong Hesus ay pwede nating i-testify sa ibang tao, gamitin natin isang pamamaraan ng paghayo. Alam nyo, may tatlong bagay na encounter tayo sa ating Panginoong Hesus. Ano itong tatlong bagay na ito? Una, love encounter. Pangalawa, power encounter. Pangatlo, truth encounter or the Word of God. Sa love encounter, mapapatotoo natin kung paano tayo hinakap, pinadama ang pagmamahal ng Panginoon sa atin nang tayo kanyang iligtas mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Kapangyarihan, nung tayo magkaroon ng karamdaman kung paano niya tayo pinagaling, nakita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Nung tayo nagko-quiet time at nagbabasa ng salita ng Diyos, nakilala natin ang Panginoon ng lubos, and that is truth encounter. So, 3 ways how we can develop our testimonies. Masasabi natin, naranasan ko ang pagmamahal ng Diyos. Naranasan ko ang kapangyarihan ng Diyos. Naranasan ko ang napakaganda na salita ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Okay, sumunod. The Apostle Paul used this approach on many occasions. Twice in the book of Acts 22 and 26, isa lang yung pangyayari dyan, we see him sharing his testimony of how he came to believe in Jesus. As you recall, his was a very dramatic conversion. Napaka-dramatic tong conversion ni Pablo, no? He was blinded by Jesus while on the way to persecute Christians in Damascus. And Jesus told him he was a chosen instrument. At habang ginugunita, napakaganda ng pagbabalik loob niya. Siya ay binulag ng Panginoon habang siya pupunta sa Damascus upang usigin ang mga Kristiyano doon. At sinabi sa kanya ng Panginoon na siya ay pinili upang maglingkod. Let us read. Okay. Tingnan natin ang pangyayari nito. Ito yung testimony ni Apostol Pablo. Sabi niya, habang ako'y naglalakbay sa papalapit na sa Damasco, nang magtatanghaling tapat na, biglang sumikat mula sa langit ang isang malaking liwanag sa palibot ko. Bumagsak ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sumagot ako sa kanya, sino ka ba, Panginoon? At sinabi niya sa akin, ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig. Verse 9. Nakita ng mga kasamahan ko noon ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. Verse 10. Sinabi ko, anong gagawin ko, Panginoon? Sinabi sa akin ng Panginoon, tumindig ka at pumunta ka sa Damasco, at do'y sasabihin sa iyo ang lahat ng mga bagay na itinalagang gawin mo. Verse 11. Nang hindi ako makakita dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, hiniwakan ang aking kamay ng mga kasamahan ko at dinala ako sa Damasco. Isang Ananias na lalaking masipag
sa kabanalan ayon sa kautusan at may magandang patotoo tungkol sa kanya ang mga Hudyo na naninirahan doon. Verse 13. Ang lumapit sa akin, tumayo sa tabi ko at nagsabi sa akin, Kapatid na Saulo, muli mong tanggapin ang iyong paningin. Nang oras ding iyon, bumalik ang aking paningin at nakita ko siya. Pagkatapos ay sinabi niya, itinalaga ka ng Diyos na ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban, makita mo ang matuwid at marinig mo ang tinig mula sa kanyang bibig, sapagkat magiging saksi ka niya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. At ngayon, verse 16, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo at tugasan ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Alam mo, itong si Pablo, instrumento siya sa pagpatay kay Stephen na isang lingkod ng Panginoon. Stephen was stoned to death. At masayang-masaya pa si Pablo sapagkat ang trabaho niya, ang gawain niya ay usigin ang mga Kristiyano. Pero anong nangyari? Isang araw, pupunta siya sa Damasco para usigin yung mga Kristiyano doon. Anong ginawa ng Panginoon habang siya ay naglalakad? Binulag siya. At pagdating niya sa Damasco, natanggap niya yung kanyang paningin. Kung inihanda na pala yung taong makakausap niya si Ananias para sabihin, ikaw ay magkakaroon na mababalik na ang iyong paningin at ito ang ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa no na si Pablo ay sa isang encounter niya. That was power encounter. Hallelujah! Praise the Lord! Biro mo yun, naranasan niya. Ibig sabihin, nakita nila ang kidlat, ang liwanag, pero si Pablo lang ang nakapakinig sa salita ng Diyos because that experience was specifically for Paul alone. Alam nyo, maraming Kristiyano, ang tagal-tagal ng Kristiyano, pero parang wala pa rin paglago. Pare silang mga belekoy at mga tikoy. Alam niyo itong belekoy at tikoy, makunat. At kapag i-post-it ang ngipin mo at kumain ka ng tikoy, matatanggal yung ngipin mo kasi didikit yung belekoy at saka tikoy. At ano mangyayari? Madidistract ka habang kumakain ka. At ganyan ang ginagawa ng mga Kristiyano na parang mga belekoy at tikoy na imbis na makatulong sa kaharian ng Diyos, nadidistract pa nila yung mga taong kasama nila. Dahil sa kanilang pagiging kawalan ng pag-involve sa kaharian ng Diyos. Imbis na ibigay na nila ang kanilang buhay sapagkat hindi nila alam kung hanggang kailan sila bibigyan pa ng dagdag na buhay ng Panginoon. Lalo na nga ngayon sa panahon ng pandemiko na maaring ikaw ay magkaroon ng karamdaman, hindi mo alam at ito ay kasanhi mo ng kamatayan. Kaya kung ginagawa mo ang katungkulan mo, ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon, hindi mo kinakailangan. Nagpatotoo na nga si Apostol Pablo, binulag na siya. Gusto mo ba yan? Bubulagin ka muna ng Panginoon para yung katikuyan mo mawala at ikaw ay maging malambot sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Now, I am certain that there are many people in your sphere of influence who need to hear your story about how God is working in your life. Natitiyak ko na maraming tao sa iyong sphere of influence na kailangang marinig ang inyong kwento kung paano kumikilos ang Panginoon sa inyong buhay. Rest assured that your testimony doesn't have to be dramatic to be effective. Some people might discount a dramatic testimony and excuse themselves from spirituality, saying something like, certainly people like that need religion, but I've never been that bad or that down and out. Maaring baliwalain ng ilang tao ang
maladrama mong patutuos at kanilang masabi sa kanilang mga sarili, tiyak na ang mga taong tulad nila ay totoong nangangailangan ng relihiyon. Ngunit kailanman ay hindi ako naging masama o hindi pa sumaid sa kalungkutan ang buhay ko. Kaya ang araw-araw ninyong kwento ay maaring may kaugnayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay at makita rin nila na sila rin ay nangangailangan ng biyaya at patnubay ng Panginoon na inyong natagpuan. Kaya nga mga kapatid, maganda yung kwento natin, na kapag tayo ay, yan ang powerful kahit sa pagtuturo, kapag merong kang kwento, merong kang kwenta. Kaya importante kahit na ano yung mga pinagdadaanan natin, yan ang ginagamit ng Panginoon upang maranasan natin ang kanyang love, ang kanyang power, at ang kanyang truth. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay, pumunta na tayo sa ikatlo. Ang ikatlo ay the invitational approach. Sa invitational approach. Many of us may find that this approach suits us well. Parang napakadali lamang, Kasi sa paraang ito, inaanyayahan lang natin ang iba na sumama sa atin habang nakikibahagi tayo sa pagtitipon ng mga Kristiyano. So we might invite someone to join us at the worship gathering like our online Sunday worship service. By the way, we have a goal, nabanggit ba sa inyo ito na cell leaders nyo? To reach 50 gadgets or more before the end of March 2021. Nitong last Sunday, tayo ay tumalon ng mga 47 gadgets, pero nalaglag ang 6, kaya bali 41 o 42 na lang yun na natili. Pag sinabing nalaglag, ay nawala ng connection. Sayang naman, dapat kinukumpleto yung ating service. Kasi nga, iba yung connection natin ngayon, Merong malakas, merong mahina, merong nawawala, at merong naman nananatili. Kaya yun ibig sabihin na nalalaglag kapag hindi nanatili. So mga kapatid, mag-invite po tayo para sila ay mapagpala din. So ang goal natin for this month, 50 gadgets or more. Kapag nasa Zoom kayo, makikita nyo kung ilan yung participants doon sa baba. So, ito po yung ating goal. Nag-start lang tayo ng less than 20, initially. Tapos, tumaas tayo ng 20, 25, 30, at ngayon nasa 40 plus na tayo. Pero ang goal natin is 50 or more. At alam natin yung isang gadget, kung itong isang pamilya merong 3 or 4 yan na nakikinig. Kaya we can simply say na meron tayong more than 100 who are joining us in the ating online Sunday service. But we could invite more so that others will be blessed as well. Amen! So other things that we might invite someone could include our cell group natin. Or mayroon tayong special seminar, o kaya yung community Bible study, or special concert like cantata or anniversaries. Ginagamit natin yan. Another thing we might invite someone to do is to study the Bible with us, or to simply read the Bible with us. So what we are doing when we use this approach is trying to have them experience something that we have experienced. Bakit natin sila iniimbitahan? Tulad ng sabi sa Psalm, taste and see that the Lord is good. Dapat maranasan nila at malasahan nila kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Invitational approach. So, example dito in the Samaritan woman in John chapter 4. So, he used this approach with her friends back at Sychar. Do you remember her story? She met Jesus one day at the well, this is Jacob's well, and Jesus began a spiritual conversation with her. And using the powers that Jesus had, being God, He showed that He knew everything about her. Alam na alam ng Panginoon kung anong pinagdadaanan ng babaeng ito. He then revealed to her that He was the Messiah that everyone was waiting for.
Being so impressed and overwhelmed by all of this, the woman ran to town to tell her friends about her experience. What was her invitation to her friends? Sabi niya sa John chapter 4 verse 29, "Come and see the man who told me everything I ever did." Halika kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo? So yung mga kaibigan niya followed her out to Jesus and spent time with Jesus, and they were able to have faith as well. Tinanggap nila si Jesus. At ang sabi sa John chapter 4 verse 42 ito, "We no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world." Sinabi nila sa babae, "Ngayon sumasampalataya kami hindi dahil sa iyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Hallelujah! Praise the Lord! Amen! So that was a very good testimony, no? In an invitational approach. Alam nyo, itong yung babaeng ito na Samaritan mo, she was the first missionary woman sa New Testament. Hallelujah! Biro mo yon, ano nangyari doon? Nagkaroon siya ng love encounter with the Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Hanggat walang markadong encounter ang bawat isa sa atin, hindi natin paglilingkuran ng ating Panginoon. Yung iba naman nasa denial, naranasan na encounter sa Panginoon, pero nagmamatigas pa rin. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo mga belekoy at tikoy na makukunat. Hindi sila maging sapol ang puso nila na pliable na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kumbaga may humihila pa sa kanila. Kaya ano nangyayari? Nababansot ang kanilang pananampalataya. Hindi sila magamit ng lubos ng ating Panginoon. Okay, sumunod. Si Philip. Si Felipe said similar thing to Nathaniel. Saan yan? Makikita natin yan sa John chapter 1 verse 46. Ang sabi doon, "And Nathaniel said to him, Can anything good come out of Nazareth? Philip said to him, Come and see." Sinabi sa kanya ni Nathaniel, "Merong bang mabuting bagay na maaring manggaling sa Nazareth?" Sinabi sa kanya ni Felipe, "Halika at tignan mo." Amen! Our most effective evangelistic approach may not be proclamation or testimony or anything else, but just a simple invitation to come and see the church family, or come and hear the good news, or come and experience the cell group. Alam niyo mga kapatid, George Barna, nabanggit natin to last week, no? Sa kanyang research, napag-alaman niya that about 25% of adults sa US said they would go to church if a friend would invite them. 25% ng mga adults, sila daw ay pupunta sa church kung meron silang kaibigan na kasama. Now, the Institute for American Church Growth asked over 10,000 people this question. What was responsible for your coming to Christ and to this church? Alam niyo ang sagot? 79% said a friend or relative invited me. 79%. Isang kaibigan o isang kamag-anak ang nag-imbita sa akin. Look what an invitation approach can do. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo ako, nagpunta ako sa isang church through a close friend. Itong friend na ito na very close sa akin, no? At sabi niya, Robert, sabi niya, may na-experience kami dun sa review eh. At
gusto kong imbitahan ka dito sa church na ito. At nung nagpunta nga ako sa church na yon, first day pa lang, so dinala ako ng kaibigan ko doon. Pero what uh, what struck me most, itong usher. Yung usher, pagkakita sa akin, hinawakan na ako, tapos hinanapan niya ako na upuan, tapos sinabihan niya ako. Hanggat hindi natatapos yung service, hindi siya umalis sa katabi ko. And you know, ang nangyari, naging cell leader ko siya. Nakinig ako ng sermon, nag-participate ako doon sa praise and worship. Pero what struck me the most in that particular Sunday service was I felt very much welcome by a person. Dahil may nag-imbita sa akin, nag-swak naman yung taong nando sa church na nag-iintay doon may nag-iintay pala sa akin para ako ay lumago sa pananampalataya. And I will never forget that. Hallelujah. And you know that person na naging cell leader ko, he was used mightily by God. Naging pastor siya ng church na yon at lumaki yung church na yon. Kaya purihin ang Panginoon, palakpakan natin. Hallelujah! Now, during our body evangelism, ito usually yung binibigyan natin sila ng gospel tracts with the address of the church. At sinasabi natin, please do come and join us in worshiping the Lord in spirit and in truth. At alam natin, maraming beses natin ginawa tong body evangelism na ito. At maraming tao ang ating inimbitahan. Merong mga tao na pumunta at nakita natin ng isang kapatid habang siya ay nagluluksa sa kanyang problema doon sa harap ng simbahan, na isang grupo ng kabataan ang nag-share sa kanya, at from that time on ay itong kapatid na ito ay nakakilala sa Panginoon, na-encounter niya ang Panginoon, kasama niya na ngayon asawa niya at ang buong pamilya, at nagpapasalamat at sila'y nakakilala sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. At ito namang asawa ng kapatid na ito ay ginagamit siya dun sa service ministry natin, kung saan meron siyang kinukuha mga gamit para dadalhin doon sa anniversary natin, doon sa Chipeco Hall. Pero merong isa mag-ina na nagpunta doon sa church, sarado yung church. Pero ang sabi nitong mag-ina, kasi may sakit yung anak, ang sabi ng nanay na pinapupunta kami dito ng Panginoon kasi merong gagawin daw ang Panginoon. Tapos sabi nitong kapatid na ito, nadala siyang tricycle. Sabi niya, ay, sige ho, alik kayo, sumama kayo sa akin, daling ko kayo doon kasi ho, hindi ho gagawin dyan yung church ang service, kasi ho, anniversary, doon ho gagawin sa Chipeco Hall. Sige po, dadaling ko kayo doon. At doon sa araw na yon ng anniversary, ako mismo as a pastor, nakita ko yung kalagayan ng anak, na talagang parang tuliro siya, hindi siya makausap ng parang iba yung tingin niya, parang ang tingin niya nasa malayong lugar, at hindi siya makausap ng maayos. Pero nung during that time, nung altar call at saka prayer for the sick, alam nyo, pinagaling ng Panginoon ang kapatid nito. Hallelujah! At yung mga sumunod na Sunday sa ating church, nagpatotoo siya. Hindi na siya yung katulad ng unang makita natin na parang tuliro o malayo ang tingin. Kasi nagkaroon siya ng nervous breakdown. Pero ngayon, naging maayos na yung pagsasalita niya, ang ganda niya na magpatotoo, lagi siya nagpapasalamat sa nangyari sa kanya. At ngayon, very active tong kapatid na ito. Lahat ng mga kamag-anakan niya na malapit sa bahay nila, nagkakaroon na sila ng home Bible study. At kapag Sunday,
kasama niya ang lahat ng ito na inimbitahan niya doon sa online Sunday service. Mabuti ba ang Panginoon? Amen! Dahil sa isang tricycle driver na kasamahan natin na nagpaunlak na ihatid at imbitahan itong mag-ina na ito, talagang nakita natin how powerful invitational approach can be. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, meron pang mga approaches pero itutuloy po natin yan next week. Tayo po ay manalangin. Sa bawat isa na naririto sa unang pagkakataon, kayo po ay mahal ng Panginoon. Gusto niyang makaranas din kayo ng kanyang pagmamahal, ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang salita. Kapatid, ang salita ng Panginoon, ang sabi niya, ang lahat ay mapapahamak dahil sa kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan habang panahon doon sa dagatang apoy. Ngunit ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan na kanyang ipinadala ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na ang sinamang manampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, mahal ka ng Panginoon at gusto niya na ikaw ay magkaroon ng katiyakan na buhay na walang hanggan. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, walang makararating sa Ama sa langit na hindi magdadaan sa akin. Hindi relihiyon, hindi mabubuting gawa ang magdadala sa atin sa kalangitan, kundi tanging si Jesus lamang ang magdadala sa atin sa kalangitan. Gawing mong daan si Jesus patungo sa kalangitan. At paano mo gagawing daan siya patungo sa kalangitan? Simple lang, kapatid. Parang ABC lang yan. A, admit. Anong admit mo? Tanggapin mo na ikaw ay nagkasala. Lahat tayo nagkasala at hindi nakarating sa kalwalatian ng Diyos. B, believe. Panampalataya mo na ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat ng kabayaran sa lahat ng iyong kasalanan. Pangatlo, confess. Ano yung confess mo? Confess mo ang kasalanan mo na nagawa sa Kanya at ikumpisal mo rin na siya ay Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kumakatok si Jesus sa iyong puso. Papapasukin mo ba? Sa sino namang nais papasukin si Jesus sa kanyang puso, sabihin mo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Mula ngayon, ikaw na ang Panginoon, ikaw na ang tagapagligtas ng aking buhay. Sa pangalan mo, Jesus, itong aking panalangin na may pasasalamat. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Amen. Let us pray. Panginoon, salamat po sa aming topic na Growing Larger Through Evangelism Part 2. Higit ang paglago sa pamamagitan ng paghayo. Wala kang ninanais kundi kami ay lumago sa aming paghayo upang aming maipatotoo ang aming mga naranasan sa iyong kabutihan, Panginoon. Ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan, ang iyong salita. Salamat, Panginoon, at napakabuti mong Panginoon pa bawat isa sa amin. Kaya't Panginoon, pagpalain niyo nga kami sa aming pagpapatuloy sa susunod na linggo, ang aming topic, Growing Larger Through Evangelism Part 2. Panginoon, gusto mo kaming pagpalain. Yes, O Lord, you are saying to us, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Opo, Panginoon, salamat po sa iyong salita. At sa Tagalog, sabi niya, pagpalaing ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh,
lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Panginoon, salamat po sa pagpapala. Naway ang pagpapalang ito ay matanggap po namin. Salamat sa iyong protection sa amin. Alam namin na tumataas ang numero ng mga nagkakaroon ng COVID-19. Dalangin namin, O Diyos, balutan niyo kami ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus upang kami ay hindi mahawa sa kakaramdamang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong protection. Pagpalain niyo kami sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin na may pasasalamat. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Lord.